Nadismaya po ng ilang mga senador. Ito pong mga larawan na ito na mga otoridad na nakipag-selfie kasama si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa larawan ay binahagi po ng isang mambabatas, makikita si Alice Guo na nakangiti. Sa loob ng isang sasakyan kasama mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Habang mayroon ding selfie kay Guo, nakasamang isang NBI officer at si DILG Secretary Ben Abalos na umarap sa isang press conference nga sa Indonesia habang naghihintay sa paglipad pabalik ng Pilipinas. Kinumpirma rin ng isang senador ang isa pang larawan na mula naman kay Senate President Pro Tempore Jingo Estrada kung saan magkasamang nakaupo sa sofa nga at kapwa nakangiti sina Abalos at PNP Chief Marbil habang si Guo naman ay naka-peace sign. Yung dalawang kamay niya, Ikinid po ng mambabatas, sino ba nagsabi nito? Si Senator Villanueva. Napaka-unprofessional daw ng ilang mga otoridad at opisyal sa ipinakitang litrato at seryoso ba talaga sila na nagpa-selfie sa isang taong itinuturing na mapanlinlang na pugante. Ginawang K-pop celebrity na mga high-ranking official government daw. High-ranking government officials si Alice Guo at ang NBI ay mistula namang Bini Blooms sa pagpapaselfie sa pinatalsik na alkalde. Nagpaalala naman si Senator Risa Ontiveros sa mga kawani ng pamahalaan na si Alice Guo ay isa raw pugante. May kaso ng human trafficking at hindi isang celebrity. Hala! Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Meron kayong ulong gugulong dito, bayan, ha? Sige. Magsilbing aral sana yan, bayan, ha? Ayan na si Secretary Abalos ng DILG. Sec, magandang umaga po. Aljo, magandang umaga at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood, magandang umaga po. Opo, reaksyon nyo lang po dahil ikinadismaya daw ng ilang senador yung mga larawan po ninyo with nakipag-selfie pa si Bamban Tarlac Mayor sa inyo po with General Barbil. Ano po? Unprofessional daw ho. Hindi ho kami nag-selfie, Aljo, no? Para sa lahat po. Kasi po ang nangyari po rito ay gusto kaming makausap nung turn over sa amin si Bamban Mayor. Gusto niya ako makausap at sinabi niya at, may isang kwarto roon na kung saan sinasabi niya ay siya ay papatayin. Okay. No? At humihingi ng tulong sa amin. Ang gusto ni Chief, i-record yung kanyang boses. No? Uh-huh. At pinaalam namin na i-record ka namin dito kasi mahirap na. Very sensitive matters to Okay. Na parang hindi siya pumayag. So may kumuha na ng picture for purposes of documentation. Aha. No, ang problema, syempre, nakatingin ka sa camera. Mm-hmm. Hindi mo alam na nag-post pala, nagpa-cute pala ng gano'n. No, kami lahat nakatingin. Syempre, ganun lang nangyari po rin. At hindi ko kami nagpapa-selfie or what. No, hindi po totoo po iyon. Okay, no? Maliwanag. At importante ito, Aljo, sana malaman ng kababayan natin na kami nagpunta roon, hindi namin alam kung makukuha namin o hindi. No? Kung hindi namin nakuha, puro kantsaw aabutin namin ito. Mm-hmm. At ang oras ay 1:00 lang na umaga. Mm-hmm. Sino, umalis kami dyan. Ano oras? 1:00, dapat makuha namin siya. Minadali namin ito. Mm-hmm. Alas wala kaming tulog dito. Dumating kami 3:00, tapos 6:00, gising na dapat. Dahil dire-diretso at bandang huli, mission accomplished naman. Nakuha naman namin siya. Okay, congratulations po at napauwi na si Alice Guo. So ano pong magiging susunod na hakbang po ng DILG kay Mayor Alice? Well, ang mangyayari po sa kanya ay siya po ngayon ay under custody dahil sa isang warrant of arrest na nilagay po. Ano? At ito po ay ang inag-issue kasi nito ang korte. Alam mo naman ang pulis, kasunod lang yan Susunod lang niya kung anong gagawin So, kung ano sabihin ng korte, susundan niya. Sabihin, umattend, i-attend ng hearing. Ganun lang po yan. I-attend. Ganun po yan. Pero ba talagang natanggap siyang death threat? At kahit humingi siya ng tulong sa iyo? Sinasabi ng PAOK, parang gawa-gawa niya lang daw itong death threats. Bahala lang. But for whatever it is, no? Baka mamaya may mangyari dyan, masisi pa kaya ang gusto namin i-take. No? Okay. For whatever it is, everything should be taken serious. Opo. Hindi mo rin talaga masabi. Yung issue ng mga prisoner swap, ito ba'y mangyayari?
with the mayor, dating Mayor Alice Go at yung isang Australian convict na nasa Cebu? Hindi. Hindi namin pinag-usapan po iyon. Ito'y kaso ng deportation. Pinag-usapan po namin maigi ng mga Indonesian officials. Ano Okay. po ang nangyari po rito? May ginamit bang government funds para po sa pagsundo kay Alice Guo? Wala po. Wala pong ginastos ang gobyerno ni Cinco dahil nga nalaman ko ito nung nasa Naga ako at kinakailangan ko lumipad ng hapon para dahil sabi sa akin hanggang 1:00 na umaga dapat ma-release na makuha namin kundi i-release na Indonesia. So ako po ay nakipag-ugnayan sa aking kaibigan at hiniram ko eroplano niya. Mhm. At pinahiram niya po ni Cinco, wala pong gastos ang gobyerno po rito. Okay. So, magandang ugnayan sa pagitan ng PNP at Indonesian Police dahilan po ng mabilis talaga ang pagkakaresto sa grupo ni na Alice Guo. Maganda ito, Secretary Abalos? Well, maganda in the sense na pati po yung kay Sheila Go at Aha. pati po yung kay Cassandra Ong, dito po nagbula. Ito isang memorandum of understanding na pinirmahan ng police ng Indonesia at ng Pilipinas nila Chief Marbil, no? At maganda ito dahil cross borders ito. Yung border ng Indonesia, yung border ng Pilipinas, hindi lang si Alice Go. Importante mga drugs, no? Importante mga smuggling at kung ano mga kriminalidad pa, makakatulong-tulong. Yun ang maganda po dito. Okay. Doon naman po sa kaso naman ni Pastor Kibuloy, naglabas yata ng desisyon ng Court of Appeals at pinawalang bisa ng Cagayan de Oro City ang temporary protection order ngang inilabas ng Davao Regional Trial Court para sa Kingdom of Jesus Christ. TPO ito. Ano po reaksyon ninyo, Secretary Abalos? Kami natutuwa, no? Sapagkat yun nga, question nga namin dahil nire-raise namin to through our lawyers, ang OSG, dahil meron na po talagang order dyan ng Korte Suprema na lahat ng kaso tungkol kay Pastor Kibuloy, dapat po ito ay dalhin dito sa Maynila at hindi doon. That's an order. Kaya nga ho, kami dumulog sa Court of Appeals tungkol dito at ayan na nga ho ang desisyon. Kaya kami masaya at lumabas na po at nalinaw sa lahat ang desisyon na ito. Opo, sabi po ng abogado ng KOJC, lampas na ng 10 araw, dapat to ibalik na sa korte. Opo, at i-report na. Hindi talaga makita si Kibuloy at itigil na po paghanap. Ano po reaksyon po ninyo? Well, basta lahat gagawin namin sang-ayon sa batas, no? At yung nga, this is a valid warrant of arrest. Ang warrant ay kung nasaan siya, dapat hanapin mo, no? At everything, nire-report po namin ito. Lahat ng ginagawa namin, nire-report namin ito sa korte na nag-issue nito, which is the RTC. Lahat ng activities mo, nire-report, picture, lahat nire-report po iyan. Opo. Ibabalik ba ninyo ang paghigpit na paglabas-masok po ng mga miyembro ng KOJC ngayong pinawalang bisa po ng CA ang writ of amparo sa KOJC compound? Well, sa tingin ko naman, sa nakikita ko, maganda naman na maski yung iba dyan, niluwagan mo na dahil maganda na yata ang sitwasyon ngayon sa Davao. Hindi kamukha nung una. Medyo, sabihin, nagkabiglaan pa. No? Ngayon, medyo na po ang tao. No? Depende po yan kung ano po ang gusto ng kapulisan. Ako naman, full support naman ako sa police po natin. Opo. Ngayon po, magkakaroon po ng hearing yata doon at ocular inspection. Kayo ba'y umaasa na papabor ito sa gobyerno? Well, sana naman, no? Sana naman makakita naman po nila talagang prosigido po ang ating mga pulis na hanapin si Pastor Kibuloy. Sana sa ganung tiyempo po nila makita talagang napakalaki po nung lugar. Opo. May pahirit din, last question na lang po, pasensya na po Secretary, sinasabi po dito, may mga balibalitang extraordinary rendition. Extraordinary i-render daw si Pastor Kibuloy sa Amerika. At ang panawagan nila, maglabas na ng written declaration talagang Pangulong Marcos na hindi siya ipapadala doon sa Amerika para dinggin ang kanyang kaso dito muna sa Pilipinas, tsaka siya susuko. Ano po reaksyon ninyo? Well, siguro dapat malaman muna ng ating kababayan kung ano ang ibig sabihin ng extraordinary rendition. Ang ibig sabihin po nito, extraordinary, kakaiba, no? Rendition na gagawin. Na kung saan ang ibang dayuhan ay pupunta para kidnapin ng isang tao o kunin para dalhin sa kanyang bansa kung may kaso siya. Alam mo, simple lang ang sagot ko dahil sinabi ko niya kay Tony Turion na ang masusunod sa Pilipinas ay ang ating batas, ang ating sovereignty. Bawal ang abduction, bawal ang kidnapping. No? Sinabi ko na yan paulit-ulit.
kung anong batas ng Pilipinas, yan po ang susundin natin. Okay, maraming salamat po, Secretary Salamat Ben po. Abalos. Salamat po. DILG Secretary.